Respeto naman mga ate. You are not in your country. If you are an OFW, please do respect. OFW sa Hong Kong na binansagang Tiba Queen, pinahiya ng isang Chinese national dahil sa di umano'y kababuyan na pinagagawa nito sa Hong Kong. Pero bago tayo magpatuloy, huwag kalimutan i-like, share, subscribe at pahit na rin ang kampana for more videos. Salamat! Binato ng samut-saring komento ang isang OFW na binansagang Tiba Queen dahil sa malalaswang kasuotan nito na halos ipapakita na ang laman sa publiko. Sa mga hindi pa nakakaalam, siya po ang OFW na mainit na pinag-uusapan ngayon sa social media, mapa-Pilipino man o ibang lahi. Dahil sa kasuotan nito na ayon sa mga komento ng mga OFWs, di na raw ka-respeto ang pinagagawa ni Miss Tibak. Bukod kasi sa pagsasayaw sa publiko, rumarampa rin ito sa daan na ganito ang kasuotan. Pinapakita dito sa madla na nakasuot siya ng tibak at nabidyohan rin ito sa loob ng istasyon ng tren na nagpapakitang gilas. Na ayon dito sa isang concerned OFW, iilan lang umano ang pumapansin kay alias Tibak. Kahit tudubigay na ito sa kanyang ginawang pagserkos-serkos dito sa loob ng istasyon ng tren. Sana naman po ilugar natin yung ating mga kasuotan. Isipin nyo, mga kunyang lang po tayo dito. Ganito na ba talaga kakapal ang mga mukha nating mga kunyang para magsuot tayo ng ganyan in public? Yes, oo, wala kaming pakialam. Pero pare-pareho tayong kunyang. Ayon naman sa isang Chinese national, ganyan na ba kababa ang tingin mo sa sarili mo? Dapat magkaroon ka ng simpatya sa iba na nagtatrabaho ng marangal. Ang respeto ay hindi hinihingi kundi kusang ibinibigay. Kung may problema ka sa pamilya mo, pwede ka naman lumabas tuwing linggo at i-share yan sa mga kaibigan mo. Kung gusto mong sumikat, hindi ganyan ang tamang paraan. Ako ay isang Chinese national. Nirerespeto namin ang aming bansa. Sumusunod kami sa mga batas. Ikaw na foreigner na nga, binabasura mo bansa namin. Kung pagmumodelo at pagpapakita ng kaluluwa ang pakay mo dito, umuwi ka na lang sa Pilipinas. Huwag kang baboy. Huwag ka pumunta dito sa bansa namin. Kasi nadadama yung matitinong kapwa mo na nagtatrabaho ng maayos sa mga pinaggagawa mo. Lalo na sa mga kababaihan na kababayan mo. Kung wala kang respeto sa sarili mo, respetuhin mo na lang ang mga taong nakapalibot sa'yo. Lalo na sa bansa na pinagkukunan mo ng hanap buhay para sa pamilya mo. Binabasta kayo ng mga tao. Galit na galit ang mga tao sa pinaggagawa ninyo. Hindi kayo mahiya. Pero ayusin nyo naman yung panunamit ninyo. Hindi yung blantad na yung kaluluwa ninyo. Walang niya kayo. Respeto naman mga ate. Respect. There are other employers watching you. You are not in your country. If you are an OFW, please do respect. Respect the host country. Hindi yung ganyan ang ginagawa ninyo. Tapos pa nagka-problema kayo, hihingi kayo ng tulong sa ating gobyerno. Pag nahuli kayo, pag nagkaroon kayo, hihingi kayo ng tulong sa ating gobyerno. Sisisihin nyo yung gobyerno pag hindi kayo natulungan. Walang nagmamalinis sa atin dito. Lahat tayo puro may dumi sa katawan. Pero ang hinahabol lang natin dito, matuto sana kayo maging pribado ang ginagawa ninyo. Hindi yung ipabuyang-yang nyo sa buong madla, yung sarili ninyo. Di na kayo nahiya? Okay lang naman sana magsuot ng sexy mga kababayan. Pero hindi yung ganito na sumusobra naman kasi itong kasuotan ni kabayan na halos kinulang na ng tela. Although bagay naman sa kanya dahil maganda ang katawan ni kabayan. Ang problema kasi wala tayo sa Pilipinas. Nasa ibang bansa tayo. Lalo na itong si kabayan na nasa Hong Kong. Ginagawa pa niya itong isang bagay na malaking pinagbabawal sa Hong Kong. Kaya nagagalit yung mga netizens doon. Mantakin niyo ba naman kasi halos kita na ang masisilang parte ng katawan ni kabayan. Yun nga mga kapwa Pinay na sasagwaan, sila pa kaya magsilbing aral po ito sa atin lahat mga kababayan OFWs. Huwag po natin kalimutan na nasa ibang bansa tayo para maghanap buhay, hindi magpakita ng kaluluwa sa madla. Sa ngayon, nahaharap sa matinding problema si kabayan.
maaari itong makulong at pagmultahin ng malaking halaga dahil sa paglabag nito sa batas sa Hong Kong. Abot langit ang pagsisisi ni kabayan, kaya humihingi ito ngayon ng public apology. Humihingi po ako ng sorry at paumanhin sa inyong lahat. Alam ko maling-mali talaga ang ginawa ko. Nakakababa ng image ng mga kapwa nating Pilipina, yung mga ganyang klase. Na kung ano ang ginagawa ng isa ay parang nangyayari, ay parang yan ang tingin na rin sa ibang tao. Totoo po yan mga kababayan, nadadamay po talaga ang mga matitinong OFWs sa pinagagawang kabulastugan ng ilan nating mga kababayan. Kaya mag-ingat po tayo palagi at lagi po natin tandaan na bawat galaw natin ay may kaukulang kahihinatnan. Kaya pag-isipan po natin ng mabuti kung makakabuti o makakasama ba ang ating gagawin. Lalo't na tayo ang nagiging representante ng bansa natin. Hindi talaga natin maiiwasan na kapag ang isa sa atin ay may nagawang kabulastugan, ang pananaw ng ibang lahi minsan ay nilalahat na nila. Kaya palagi po tayong mag-ingat. Kaya hanggang dito na lamang po mga kababayan, mag-ingat po kayo palagi at advance Merry Christmas po sa inyong lahat.